At sa wakas ay na-harvest na nga natin yung ating Project Opa Pale Fallow at Lutino Opa at Crimino. Kahit na tag-init yung panahon, dahil doon effective nga yung ating patuka at napabuhay natin yung lahat ng ating mga painakay. And yo, what's up mga kahabis? And yun nga, ngayon lang din tayo nakapag-upload ulit dahil nga busy rin tayo sa ating paghahanap buhay. And ayun, na-harvest na nga natin lahat ng ating mga painakay. Hindi pala lahat dahil meron pa tayong natira na di pa nakababa. Pero yung mga project natin na painakay natin na Opa Pale Fallow at Crimino at Lutino Opaline na galing sa mga parisan na to ay nakababa na nga at na-harvest na nga natin. And yun nga, good news dahil nga napabuhay natin lahat ng mga medyo high mute na natin na mga painakay. Kahit na tag-init yung panahon. At ngayon ay nag-itlog na nga rin ulit yung itong parisan na to. Ito yung nag-anak ng albino, kaso nga lang di nag-survive kasi nga nagloko yung parents. Pero okay lang dahil nga na-harvest nga natin yung mga high mute na project natin. Di na to high mute sa iba pero sa akin high mute pa to. Ating Opa Pale Fallow project. Yun nga, napaka-quality yung mga palabas natin na Opa Pale. Isang Par Blue Opa Pale at Vaio Opa Pale. Yan yung dalawang nasa dulo. At kapatid nila yung isang Vaio Par Blue Opaline na non-visual. At yung Crimino at itong Lutino Opaline, parehong Dreambird natin yan noon na ngayon ay nagkaroon na nga tayo at tayo pang gumawa. Ang pagpaproject ay isa yan sa dahilan kung bakit napaka-exciting ang pag-iibon dahil hindi lang sa stress reliever to nalilibang tayo, nakakatulong din yung pag-iibon sa ating source of income. Kahit na hobby lang natin to ang mag-alaga ng ibon, pero isa na rin to sa ating another source of income dahil nga nakakapag-out tayo ng mga materyales sa mga naghahanap na katulad nating breeder. Kaya ang pag-ibon ay napakagandang hobby rin po dahil bukod sa nalilibang ka na, kumikita ka pa. And back to topic tayo, paano ba natin napabuhay yung mga project birds natin kahit na mainit yung panahon? And so yun, simple lang dahil nga kapag red eyes na yung usapin, ay iba yung binibigay natin na patuka sa kanila. Katulad nito, meron na rin tayong bagong project. Back to back split dan Opaline ho yan. Project Opa Dan Fallow. Medyo high mute na rin to. Na ngayon ay pinapares pa rin natin dahil hindi pa nga to banded yung dalawa. Ang mga Opa Pale Dan Fallow ay ang mga mutation na mahirap buhayin ang mga inakay dahil nga masiselan itong mga ibon na to. Madali hong mamatay ang mga painakay nito dahil nahihirapan po silang mag-digest ng kanilang mga pagkain lalo na't kung tag-ulan. Ang mga ibon na to ay kilalang mahirap buhayin. Hindi katulad ng ibang mga mutation na kahit canary mix lang yung ipapakain mo sa mga magulang kaya nang buhayin ng mga parents ang kanilang mga inakay. Pero kapag red eyes na yung usapin, kahit Lutino Opaline, iba na po yung pinapakain natin sa mga yan. Hindi na po tayo nagbibigay ng canary mix lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binibigay natin na patuka sa mga ibon natin na mga red eyes. So ito po yung mga binibigay natin na pang daily seeds na patuka na binibigay natin sa ating mga alaga. Ano nga ba yung binibigay ko sa mga may inakay na red eyes? So ito po yung binibigay natin. Plain canary mix na hinahaluan po natin ng oat groot. And hinahaluan ko po ito ng moringa powder po. So ito po yung ginagamit natin na moringa powder. Kahit anong brand po, basta moringa powder. So ang ratio po ng pagmimix natin nitong seeds na to para sa ating red eyes is 3 kilo po na plain canary seeds po. Plain canary seeds 3 kilo plus 2 kilo ng oat groot. Tapos yan na po, hinahalo ko po yung
5 kilo na yan, total of 5 kilos. At nilalagyan natin ng moringa powder. Kahit 3 o 2 scoop, okay na po. Wala pong overdose yung moringa, okay lang po dahil organic naman po yung moringa powder. Nasa sa inyo na po, basta magka-coated lang po yung mga seeds. And syempre kapag may inakay na ay binibigyan din natin ho ng chick booster. Ang gamit ko po na chick booster is Integra 1000 po. At egg food. Ang egg food po ay ginagamit ko lang or binibigay ko lang siya sa mga may inakay na red eyes. Yan lang po yung binibigyan natin ng egg food, yung mga may red eye na inakay lang. Pero kapag walang inakay na red eye or mga opalines lang, okay na po yan sa chick booster lang. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami yung binibigay ko daily sa ating mga alaga. So ito po yung gamit ko na scoop. Ito po yung scoop sa gatas po ng mga bata. So pwede na to. Ganito po karami yung binibigay ko kapag kakapisa pa lang ng inakay. At syempre dapat malinis ho yung lalagyan ha. Pagpasensyahan nyo na po sa sample na hindi ko pa nalinisan yung lagayan natin ng patoka. Dahil nga sample lang naman to. So ganito po karami kapag may bagong pisa na inakay. 1.5 lang po yung binibigay natin na pure canary with oat growth po. Para ho yan sa mga may red eye na painakay. Bakit nga ba ito yung binibigay natin? Kasi ho yung pure canary and oat growth is madali lang ho yan tunawin ng mga red eye na painakay natin. So madali lang nilang i-digest yan, kaya nagso-survive po yung mga painakay natin na red eyes. Syempre binibigyan din natin yan ng chick booster. Half of chick booster, half scoop po. Yan, ganyan lang karami. Tapos half din ng egg food. So yan lang din karami ng egg food yung binibigay natin. Yan. So yan lang po yung binibigay natin sa mga may inakay na red eye. So di na lang natin ihahalo dahil sample lang nga lang naman. So ayan, half of chick booster, half of egg food. Tapos 1.5 po ng mixed seeds natin na canary and oat growth po. Pag malaki na rin yung inakay, depende na rin kung halimbawa 4 yung inakay. Yung ratio ko po kasi sa 1 scoop is 2 birds po yun. Pag malaki-laki na yung mga inakay, 2 scoop po sa 4 na inakay. Plus 1 scoop para sa parent. Total of 3 scoop para sa parents at 4 na inakay. At kapag mga paanak lang ng mga non-red eyes o yung mga opalines lang, youth, na po yan mahirap buhayin dahil nga yung mga red eyes lang yung masiselan na buhayin ng mga inakay. Halimbawa katulad ng mga painakay ko dito, ito, mga opalines lang to na may 4 na inakay. Yan. Ang mga inakay nito is malalaki na, 4. So, yung binibigay ko lang ng mga painakay na to is canary mix lang. Okay na yan sila sa canary mix. At syempre, chick booster. 1 scoop of chick booster. Yan lang po yung binibigay natin sa mga non-red eyes na mga painakay natin. Syempre, 1 scoop din for 2 birds yung ratio natin. So ayan, ganyan lang din karami para sa parents na walang inakay. Yan yung nilalagay lang natin kapag walang inakay, parents lang. Dahil nga may diet din. Dahil nga may inakay silang 4, lalagyan natin ng 2 scoop yan. Yan lang po yung nilalagay, ganyan lang karami. Kapag anong edad na mga inakay, yan, 4 yung inakay, 3 scoop para sa isang buong araw na po yan. Tapos bukas ng umaga na naman tayo ulit magpapakain. Yan, ganyan lang. Tapos 1 scoop of chick booster, sapat na yan sa buong araw. Ako naglalagay ng egg food para sa mga opalines lang. Chick booster lang po, sapat na. So yan, naglalagay lang tayo ng egg food kapag yung binibigyan natin is pale follow na mga inakay or Lutino opaline. So yan lang yung gamit natin. Siyempre meron din tayong vitamins, di natin yan makakalimutan. 2 yung vitamins na gamit ko, isang Vitamin Pro at Habal Vit po. Yan, ina-alternate ko lang yung sa paggamit nito. Hinahalo ko po ito sa tubig. Yung paggamit naman nito is di naman ganun karami. Okay na yung magkakakulay lang yung tubig. Huwag naman po ganun karami. Basta't magkakakulay lang yung tubig, sapat na yon. Halimbawa ito sa Vitamin Pro,
sapat na yung magkaka-reddish lang yung tubig. Huwag namang masyadong pula. Abalvit naman is magkaka-yellowish lang, okay na yun. Huwag naman masyadong yellow yung tubig. At so yun, napakita ko na sa inyo kung ano yung mga binibigay ko daily sa mga alaga natin na ang ibon. Yan po yung binibigay natin para makakapag-survive tayo ng mga project birds natin, katulad ng mga palabas ko ngayon. Opa, Pale Palaw, Lutino at Crimino, yan po yung mga dream bird natin noon na ngayon ay meron na tayo at nagkaroon na nga tayo na tayong mismo yung gumawa. And so ayan, sana'y may natutunan kayo at may nakuha kayong ideas sa mga parang alam ko sa pagbibreed ko ng aking mga alagang ibon. At sana ho'y suportahan nyo din ako sa mga future videos ko po na i-upload sa patungkol sa ating pagbibreed ng mga dream birds. Sana'y magkaroon pa tayo ng mga high mute pa na mga ibon soon. At kung nagustuhan mo yung video ko, paki-like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para sa mga bago ko pang videos na i-upload soon.